Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Ngayon po ang ating topic ay maliligtas ba ang mga Katoliko, mga born again o iba pang mga relihiyon? So ito po ang ating pag-uusapan sa ngayon. So makinig po kayong mabuti. Marahil marami na po tayong narinig tungkol sa turo ng mga mangangaral na sinasabing sila ay nasa Diyos. Kung ang ating magiging batayan ay sa pamamagitan ng Biblia, marami tayong malalaman na katotohanan at tuluyang mabubuksan ang ating spiritual na kaisipan. Dahil ang Biblia kaya ginawa ay para malaman ng tao ang katotohanan at tamang aral o turo na mula sa ating Diyos. So ngayon, alamin natin ang turo ng Katoliko. Marami na tayong naririnig na maraming mali ang kanilang turo na kung ating pagbabatayan ay sa Biblia ay wala naman dito. Una na ang pagkakaroon ng mga imahen o rebulto. Ito ay tinuro ng Romano Katoliko na sambahin, alayan, yukuran at paglingkuran. Pangalawa, sa pananalangin ng rosaryo na ipinagbabawal ng Diyos na kapag mananalangin, tayo ay huwag paulit-ulit at hindi nga ito galing sa puso. Dahil paulit-ulit na alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At isang tamang panalangin lang ay alam na ng Diyos o binabalak pa lang natin na manalangin ay alam na ng Diyos ang ating sasabihin. Pangatlo, purgatorio na doon daw dinadala ang mga taong namatay na. Ito ay wala po sa Biblia at hindi natin to matatagpuan. Naaalala nyo ba ang sinabi sa Apocalypse o sa pahayag sa huling salita ni Juan? Ay nagbabala na huwag babawasan o daragdagan ang nakasulat sa Biblia. So kayo na po ang humusga at ako lang po ay nagpapaliwanag sa inyo. Tama po ba ang itinuro kahit wala ito sa Biblia? Sa gayong paraan ay sinabi ng anghel na hindi dapat bawasan o dagdagan ang turo sa Biblia, ang nakasaad na ng mga nakapropeta na ayon sa Biblia na ito ay galing sa ating Diyos. So di ba nagdagdag na sila na mahigpit na ipinagbabawal ito ng Diyos? Bawal bawasan at dagdagan ang nakasulat na sa banal na aklat. So mababasa naman po natin sa 1 Timothy 3 verse 16 na ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng katotohanan, nagpapabulaan sa mga maling aral o nagtatama sa mga maling turo na dapat itinuturo ng mga tagapagturo o mga ngaral. Sa ibang relihiyon naman, kapag hindi si Jesus ang kanilang Panginoon at hindi sila mananalig, ay hindi sila maliligtas at wala silang buhay na walang hanggan. So napaka-importante po ang pananalig at pagtanggap kay Jesus, ang paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa at pagsunod sa ating Diyos. Sinabi po sa Biblia, ang walang pananalig kay Jesus ay walang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, walang kabuluhan ang kanilang buhay, wala silang pag-asa. Ang mga nanalig at tumanggap lang kay Jesus ang may buhay na walang hanggan. Kaya kung ano pa man ang iyong relihiyon, kung wala kang relasyon sa Diyos, ay wala kang pag-asa. Ngunit napakabuti po ng ating Diyos. Binibigyan pa po tayo ng pag-asa dahil buhay pa tayo. Hanggat buhay pa tayo ay mayroon pang pag-asa na maligtas. So ang dapat lang natin gawin ay makinig
ipamuhay at isagawa ang salita ng Diyos. Bakit makikinig? Dahil ang batayan po natin ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. Dito po tayo magbabago, malalaman ang katotohanan, makikilala ang tunay na Diyos, kung paano siya dapat sambahin, at kung sino nga ba siya, kung ano ang kanyang pagka-Diyos. So malalaman po natin ang lahat ng ito. Dahil sa salita ng Diyos, tayo ay magbabago. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, pag-ibig sa kapwa, at pagmamalasakit. Dito rin natin marirealize ang ating mga pagkakamali, kung ano ang ibig ng Diyos na dapat natin gawin. At sa pamamagitan nga ng banal na Espiritu, ay masusunod po natin ang Diyos na magtuturo sa atin ng kabutihan at kabanalan. So, ngayon, nalaman na po natin kung sino ang tunay na maliligtas. At naway nakapulot po kayo ng tamang aral na ayon lamang sa ating Diyos at sa Panginoong Jesucristo sa Kanyang salita. Ang ating pinagbabatayan, ang banal na aklat. Dito po natin malalaman ang katotohanan, ang lahat tungkol sa ating Diyos. Makikilala natin siya lulubusan, ang kanyang mga ipinagbabawal na di natin dapat gawin at dapat nating sundin ang sinasabi ng ating Diyos. So napakahalaga po ito para sa lahat. Naway nabigyan po kayo ng tamang kaalaman ay lamang sa salita na po ng ating Diyos na nasa langit. Pagpalain po kayo ng Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, kayo'y maliligtas. Pangalan ni Jesus, masamang espiritu ng sakit o masamang karamdaman ang meron man sa inyo ngayon, inuutusan ko kayo, lumayas kayo masamang espiritu ng sakit, mga espiritu ng kaguluhan, sa isang pamilya, sa mga magkakaibigan, sa lahat ng mga dako. Inuutosan kayo masamang espiritu ng masamang karamdaman, the mighty name of Jesus. Layas in the name of Jesus. Salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. God bless po sa lahat. Ingat po palagi at lagi manalangin araw at gabi. Araw-araw. Sa araw-araw, ilang beses po manalangin at magbasa ng Biblia araw at gabi. Pakinggan po natin ang mga nagbahayag ng salita ng ating Diyos, ng Panginoong Jesucristo, sapagkat dito po mabubuksan ang ating spiritual na kaisipan. Makikilala natin ang lubusan ng ating Diyos. Malalaman natin kung ano ang dapat natin gawin, kung ano ang kanyang mga babala, kung ano ang mga importante po na ibig ng Diyos na ating gawin. Salamat po sa inyo lahat ng nakinig. Naway pagpalain po kayo ng Diyos na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po.